pagtulong natin ay nasa pangalan ng Panginoon. Siya ang lumikha ng langit at lupa. Ating ipahayag ang ating mga kasalanan sa Diyos. Ang ating Diyos ay Diyos na mahabagin at mapagpatawad. Mapalad ang tao na pinatawad na iyong kasalanan at nalimot na rin ang kanyang nagawang mga pagsalangsang. Mapalad ang taong sa harap ng Panginoon ay di na pinararatangan ng kasalanan, dahilan sa siya ay hindi nanlilinlang. Noong hindi ko pa naipahahayag yaring kasalanan, sa buong maghapon ako'y nananangis sa matinding lumbay. Sa araw at gabi, bigat na kamay mo ang nararamdaman, ano pa't wala nang nalalabi akong lakas sa katawan. Hamog ang kaparis ng dagling na tuyo sa sikat ng araw. Ako ay lumapit sa iyong harapan at salay inamin ang aking nagawang mga pagsalangsang, di ko inilihim. Pinagpasyahan kong ang lahat ng ito sa iyo'y idaing, at aking natamo ang iyong patawad sa sala kong angkin. Mga minamahal, sinasabi sa unang Juan, Kabanatang 1, Talatang 9, kung ipinahahayag natin ang ating mga kasalanan, maaasahan nating ipatatawad sa atin ng Diyos ang mga ito, at lilinisin tayo sa lahat ng ating kasamaan, sapagkat siya'y tapat at matuwid. Salamat sa iyo, O Diyos. Pinatunayan mo ang iyong pag-ibig sa amin nang si Kristo ay namatay para sa amin noong kami mga makasalanan pa. Ngayon ay buksan mo ang aming mga labi at kami ay magpupuri sa iyo.
Isayas 6:1-3. Noong taong mamatay si Haring Uziyas, ay nakita ko ang Panginoon na nakaupo sa isang tronong matayog at mataas, at napuno ang templo ng laylayan ng kanyang damit. Sa itaas niya ay nakatayo ang mga serafin. Bawat isa'y may 6 na pakpak, may 2 nakatakip sa kanyang mukha, may 2 na nakatakip sa kanyang mga paa, at may 2 na naglilipad sa kanya. At tinawag ng isa ang isa at sinabi, "Banal, banal, banal ang Panginoon ng mga hukbo. Ang buong lupa ay puno ng kanyang kaluwalhatian." Isang Diyos na may 3 persona. Para sa mga serafin, iisa ang Panginoon. Ngunit siya ay 3 beses nilang tinawag na banal. Nakilala ni Isayas na iisa ang banal na hari, ang Panginoon ng mga hukbo. At dahil dito ay kinilala niya na siya ay makasalanan. Ang kasalanan niya ay pinatawad. Matapos matanggap ang kapatawaran, ay narinig ni Isayas na nagsalita ang iisang Panginoon. "Sinong susuguin ko at sinong hahayo para sa atin?" Hindi lamang ito ang pagkakataon na ang iisang Diyos ay gumamit ng pantukoy na atin sa kanyang sarili. Ang salita ng Diyos sa pasimula ay nagsabi, "Lalangin natin ang tao sa ating larawan, ayon sa ating wangis." Ayon sa Panginoong Hesus, ang isang Diyos ay may 3 persona, ang Ama, ang Anak, at ang Espiritu Santo. Awit 29:1-4. Mag-ukol kayo sa Panginoon, o mga anak ng makapangyarihan. Mag-ukol kayo sa Panginoon ng kaluwalhatian at kalakasan. Iukol ninyo sa Panginoon ang kaluwalhatian na nararapat sa kanyang pangalan. Sambahin ninyo ang Panginoon sa banal na kagayakan. Ang tinig ng Panginoon ay nasa ibabaw ng mga tubig. Ang Diyos ng kaluwalhatian ay kumukulog, ang Panginoon sa ibabaw ng maraming tubig. Ang tinig ng Panginoon ay makapangyarihan. Ang tinig ng Panginoon ay puspos ng kadakilaan. Ang tinig ng Panginoon. Nang pasimula, nilikha ng Diyos ang langit at ang lupa. Ang lupa ay walang anyo at walang laman, at binalot sa kadiliman ang kalaliman, samantalang ang Espiritu ng Diyos ay kumikilos sa ibabaw ng mga tubig. At sinabi ng Diyos, "Magkaroon ng liwanag," at nagkaroon ng liwanag. Ang Diyos na lumikha ng langit at lupa ay iisa. Siya ay may 3 persona, ang Ama, ang Anak, at ang Espiritu Santo. Ang Espiritu ng Diyos ay kumilos sa ibabaw ng mga tubig. Sa simula ay ang salita, at ang salita ay kasama ng Diyos, at ang salita ay Diyos. Sa simula ay kasama na siya ng Diyos. Ang Anak, ang salita, ang tinig ng Panginoon na paulit-ulit na nagsabi, "Magkaroon ng liwanag, magkaroon ng isang kalawakan, magtipon ang tubig na nasa silong ng langit, at iba pa na nilikha ng Diyos. Ang lahat ng bagay ay ginawa sa pamamagitan niya, at kung wala siya ay hindi nagawa ang anumang bagay na ginawa." Gawa 2:30-36. Yamang si David ay isang propeta, nagsalita siya tungkol sa muling pagkabuhay ng Kristo. Hindi siya pinabayaan sa Hades, ni ang kanyang katawan ay nakakita ng kabulukan. Ang Jesus na ito'y muling binuhay ng Diyos, at tungkol dito'y mga saksi kaming lahat. Kaya't yamang pinarangalan sa kanang kamay ng Diyos at tinanggap mula sa Ama ang pangako ng Espiritu Santo,
Ibinuhos niya ito na pawang nakikita at naririnig ninyo. Sapagkat hindi umakyat si David sa mga langit, ngunit siya rin ang nagsabi, sinabi ng Panginoon sa aking Panginoon, maupo ka sa kanang ko, hanggang sa gawin ko ang mga kaaway mo na tuntungan ng iyong mga paa. Kaya dapat malaman ng may katiyakan ng buong sambahayan ng Israel, na ginawa siya ng Diyos na Panginoon at Kristo, itong si Jesus na inyong ipinako sa krus. Ang Ama, si Kristo at ang Espiritu Santo. Ang Ama ang nagbigay na kanyang anak bilang kabayaran sa ating mga kasalanan, na bumuhay at nag-akyat at nagluklok sa anak sa kanyang kanan sa langit. Sinabi ng Ama sa anak, maupo ka sa kanang ko hanggang sa gawin ko ang mga kaaway mo na tuntungan ng iyong mga paa. Ibinigay ng Ama sa anak ang pangako ng Espiritu Santo, at matapos ito ay ibinuhos ng anak ang Espiritu Santo sa mga alagad noong Pentecostes. At silang lahat ay napuspos ng Espiritu Santo. Ang tatlong persona ng iisang Diyos ay hindi aralin na isinasaisip lamang. Ang Diyos ay nananahan sa atin bilang ating buhay. Tayo na sumasampalataya ay pinananahanan ng Ama at ng Anak sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Juan 3:1-7. Sumagot kay Nicodemo si Jesus, katotohanang sinasabi ko sa iyo, malibang ang isang tao'y ipanganak na muli ay hindi niya makikita ang kaharian ng Diyos. Sinabi sa kanya ni Nicodemo, paanong maipapanganak ang isang tao kung siya'y matanda na? Makakapasok ba siyang muli sa tiyan ng kanyang ina at ipanganak? Sumagot si Jesus, katotohanang sinasabi ko sa iyo, malibang ang isang tao'y ipanganak ng tubig at ng Espiritu, hindi siya makakapasok sa kaharian ng Diyos. Ang ipinanganak ng laman ay laman at ang ipinanganak ng Espiritu ay Espiritu. Huwag kang magtaka na aking sinabi sa iyo, kailangan kayo'y ipanganak na muli. Ang tanging paraan, hindi natin mauunawaan na ang Diyos ay iisa na may tatlong persona sa paraan ng pag-aaral gamit ang isipan ng laman. Mauunawaan lamang ito sa pagkakaroon ng pag-iisip ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Iisa lamang ang paraan, ang tayo ay ipanganak na muli. At tayo ay ipapanganak na muli sa pamamagitan ng pananalig at pagtanggap sa anak ng Diyos. Ang anak ay naparito sa kanyang sariling tahanan at siya ay hindi tinanggap ng kanyang sariling bayan. Subalit ang lahat ng tumanggap sa kanya na sumasampalataya sa kanyang pangalan ay kanyang pinagkalooban ng karapatan na maging mga anak ng Diyos, na ipinanganak hindi sa dugo o sa kalooban ng laman o sa kalooban ng tao, kundi ng Diyos. Dahil ipinanganak ng Diyos, ang isipan ni Kristo ay nasa Kanya. Dahil kay Kristo, ang Ebanghelyo ay isinulat upang tayo'y sumampalataya na si Jesus ang Kristo, ang anak ng Diyos. Nang tayo ay sumampalataya, ay nagkaroon tayo ng buhay sa kanyang pangalan. Ito ay nangyari dahil si Jesus ay namatay para sa ating kasalanan at siya ay binuhay na muli ng Ama. Sinabi ni Jesus, kung paanong itinaas ni Moises sa ilang ang ahas, kailangan din namang itaas ang anak ng tao, upang ang sinumang sumampalataya sa kanya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, na ibinigay niya ang kanyang tanging anak, upang ang sinumang sa kanya'y sumampalataya ay huwag mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ang binigyan ng buhay na walang hanggan ay may pakikisama sa Ama at sa Anak, sa pamamagitan ng Espiritu Santo.
Manalangin tayo. Panginoong Jesus, sinabi mo, malibang kainin ninyo ang laman ng anak ng tao at inumin ang kanyang dugo, kayo ay walang buhay sa inyo. Ang sino mang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay may buhay na walang hanggan, at akin siyang muling bubuhayin sa huling araw. Sapagkat ang aking laman ay tunay na pagkain at ang aking dugo ay tunay na inumin. Siya na kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay nananahan sa akin at ako sa kanya. Kung paanong buhay ang Ama na nagsugo sa akin at ako ay nabubuhay sa pamamagitan ng Ama, gayon din siya na kumakain sa akin, siya man ay mabubuhay sa pamamagitan ko. Panginoong Jesus, aming tagapagligtas, tinatanggap ka namin sa oras na ito bilang aming tinapay ng buhay. Tinatanggap namin ang iyong katawan na ipinako sa krus na matay inilibing, binuhay na muli at iniakyat ng Ama sa kanyang kanan sa langit bilang aming tunay na pagkain. Tinatanggap namin ang iyong dugo na nabuhos sa ikapagpapatawad ng aming kasalanan bilang aming tunay na inumin. Manahan ka at mabuhay ka sa amin upang kami ay mamuhay sa pamamagitan mo kung paanong ikaw ay namuhay sa pamamagitan ng Ama. Salamat Ama, salamat dahil kay Kristo. Kami ngayon ay nakapamumuhay kasama mo kaisa ng Espiritu Santo. Sa iyo ang lahat ng kaluwalhatian ngayon at magpakailanman. Amen.